Hello guys, so kahapon ay nireview ko to, itong Red Magic Astra, at kakasabi ko lang dun sa vlog na meron na naman magko-compare nito dun sa Lenovo Y700. So nagkaroon ako guys ng Lenovo Y700 yung Gen 3 lang, kasi ngayon may lumabas na Gen 4. Tignan ako ng asawa ko nito, Lenovo Legion na Y700 na 2024 na version. Yan, so selyado pa siya, kaya i-unbox ko pa lang siya. Ba talaga yung feeling pag bago eh. So sa loob ng box, so ito na kagad, makikita na kagad natin yung pinaka-tablet. So ang size niya is 8.8 inches. Kasi guys, yearly naglalabas ang Lenovo ng compact na tablet. Ang tawag doon guys is Y700. So actually maliit lang naman yung pagkakaiba ng Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4. So nirelease guys yung Gen 1 niya noong 2022. So ang processor nun guys is Snapdragon 870. Tapos after a year guys, ilabas naman yung Gen 2. Ang processor naman nun guys is Snapdragon 8 Plus Gen 1. Then yung Gen 3 naman, yung nagkaroon nga ako, ay nirelease naman siya last year, 2024. Pero nabili ko yan February. Tapos mga bandang May, dinispose ko na siya. Kasi nga katulad na sinasabi ko, ganyan ako no? Bibili ako ng isang gadget kasi gusto ko lang siya mahawakan minsan. Tapos pag nahawakan ko na siya, nagsawa na ako, dinidispose ko rin siya. So may mga nagtatanong sa akin about sa Red Magic Astra, no? So hintay-hintayin nyo lang, i-dispose ko rin yan syempre sa mas mababang halaga. So yung Gen 3 na yun guys, ang processor nun is Snapdragon 8 Gen 3 na siya. Tapos yung latest release nga nila, which is yung Gen 4 na halos kamukha nga nito, ang processor nun guys is Snapdragon 8 Elite. So yung mga tablet na yun guys, pare-pareho lang siya ng itsura. Pare-pareho sila guys na 8.8 inches yung screen. So nagtataka nga ako sa Lenovo, no? Ang hiling niya sa 8.8. Kasi yung Lenovo Legion Go, ang screen rin nun guys is 8.8 inches rin. So ang mga pinagkaiba nila guys, syempre mga processor, no? So from Snapdragon 870, naging 8 Gen 1, naging 8 Gen 3. Ngayon naman guys is 8 Elite. Kasi sa pagay sa pinagkaiba nila, yung display nila. From 120Hz, naging 144Hz, naging 165Hz, tapos ngayon na-retain nila guys is 165Hz pa rin. Tapos about sa memory and storage naman guys, no, from 3.1 ngayon is 4.1 na siya. And sa battery naman guys, no, yung tatlong gen is 6,550 mAh. Tapos yung latest release ngayon is 7,600 mAh. So sa pang-apat na gen lang guys, yan lang guys nagpalit ng battery ang Lenovo. And lastly guys, yung camera. Kasi yung 4th gen niya guys is 50 megapixel na siya. Pinagtuunan na rin nila guys ng pansin yung camera. Kasi guys, yung tatlong gen, ang pinakamataas lang nun is 13 megapixel na camera. So from 13 megapixel, tumalon siya ng 50 megapixel. So pinaka naging reklamo lang dyan guys, dun sa Gen 3, which is nagkaroon ako. Kasi dun guys, ay wala siyang micro SD slot. Kasi guys, yung Gen 1, yung Gen 2, tapos pagdating ng Gen 4, binalik nila guys yung micro SD slot. So sa Gen 3 guys, walang micro SD slot. Kaya yung binili ko noon is 16GB RAM, tapos ang storage niya naman is 512GB. No, so ganun siya kalaki kasi nga hindi siya na-upgrade. So yun lang guys yung maiksing comparison ng first na Y700 tapos hanggang dun nga sa 4th gen ng Y700. So ako kasi guys, no, gusto ko talaga ng maliit na tablet. Ang first na tablet ko na ganito ay yung Samsung S2 Tab. Kasi sobrang luma na nun eh. Tapos after nun, hindi na nag-release ng maliliit na tablet. Tapos yung mga tablet na nire-release na is 10 inches pataas na lagi. Tapos ito nga, isa sa mga nabili kong tablet, yung pinakamalaking tablet sa buong mundo, which is 14.1 inches. Itong Samsung Tab Ultra. Meron naman mga tablet na maliliit, no? Kasi hindi siya flagship level. Kamukha nung Samsung na A7, saka yung Samsung na A9, no? So maliliit siya na tablet, pero masyado siyang mabagal para sa akin. So lumabas nga guys yung Y700 ng Lenovo, kaya hype na hype ako nun eh. Yung Gen 1 pa lang gustong gusto ko ng bilhin, pero nakapagtimpi ako nun, kaya Gen 3 na guys yung nabili ko. Kaso ang problema naman dun guys, ay hindi siya OLED display. Hanggang sa lumabas nga itong Red Magic na Astra, which is OLED display siya. So ito nga guys yung katulad ng Y700 lang Lenovo, kaso ginawa mo lang siyang OLED screen. So sa vlog na to guys, so i-compare natin yung pagkakatulad nilang dalawa, at syempre yung pagkakaiba nilang dalawa, at ano ba talaga guys yung bagay sa'yo. Y700 ba o Red Magic Astra? So unang-unang similarity nila guys ay syempre yung kanilang processor, no? Kasi pareho silang powered ng Snapdragon 8 Elite. So again, yan ang pinakamalakas na gaming processor na makikita mo ngayon guys sa mga Android na gaming tablet. Kasi baka yung iba na naman guys, no, i-compare na naman nila sa iPad. Actually, hindi talaga ako user ng Apple. Ang huli ko guys, naging Apple product ay yung iPad mini. Yung pinakaunang gen, no? Kasi nga gusto ko ng tablet na maliit lang. Kaya yun yung binili ko. Nagkaroon rin ako guys ng iPad na 3rd gen and iPhone na 4S. iPad Nano, saka yung iPad Classic. So yun guys yung mga product ng Apple na nagkaroon ako, no? Pero hindi talaga kasi ako fan ng Apple sa totoo lang. Pangalawa guys, sa pagkakapareho nila is 165Hz yung kanilang refresh rate. Tapos pareho na sila guys na Android 15. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review.
YouTube. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. Ang pagkakaiba naman nila guys, eto. Unang-una guys, syempre very obvious na yung Lenovo guys is IPS display na 8.8 inches. Tapos guys, 3K resolution siya. Tapos ito namang Red Magic Astra ay OLED display na 2.4K resolution. So sa resolution guys, mas mataas yung Lenovo Y700. Pero guys, kung matagal ka na nga nanonood itong vlog ko, alam mo na lagi kong pipiliin ang OLED display. Actually nga guys, ito kakalabas lang nito eh. Bago to lumabas guys, dapat bibili na ako nung Y700. Kasi kasama na dun guys yung G9 na controller. So kung mahilig ka sa tech, alam mo yung G9 na controller na sinasabi ko. Meron na akong controller, meron pa akong tablet na parehong presyo lang nito. Pero mas pinili ko pa rin to guys dahil nga guys sa OLED display. So syempre guys, para sa akin lang to ha. Para sa akin to again guys na walang tatalo sa OLED display. So pagdating guys sa display, 1 point again para sa Red Magic. So pangalawang pagkakaiba nila guys is yung kanilang cooling system. Yung isa active, yung isa naman passive. Yung active naman guys ay dito sa Red Magic Astra. No? Kasi meron talaga siyang fan dito. Ito, i-on ko siya. Grabe, may sound effect pa, no? So makikita nyo guys na umiikot talaga siya. Kaya guys, mas nananatiling malamig to sa thermal kaysa doon sa Lenovo Y700. So sa cooling system guys, kilala na talaga ang Red Magic sa paggawa talaga ng magandang cooling system. So active versus passive cooling system. Siyempre mananalo dyan guys yung active na cooling system. So 1 point again para sa Red Magic. So itong nabili ko guys is 12GB RAM and 256GB ng storage. So hindi na siya guys nadadagdagan pa. Hindi ka mukha guys nung Lenovo Y700, kahit na mababa guys yung storage nun, pwede mo siyang i-upgrade up to 2TB. Kasi nga meron siyang slot for microSD. Which is yun yung advantage niya dito sa Red Magic Astra. So sa storage guys, syempre 1 point para sa Lenovo. So sa RAM capacity naman nila guys, ang Lenovo guys is 16GB yung maximum niya. Sa Red Magic naman guys, ang pinakamataas niya is 24GB. Kaso medyo mahal na yun, mga 50,000 mahigit na yung variant na yun. Kaya ito lang guys yung binili ko no? Kasi yung 12GB RAM nga guys, is sakto na sa akin. So pagdating sa RAM, 1 point para sa Red Magic. Then ang sumunod na pagkakaiba nila guys is yung kanilang USB Type-C port. Kasi ang Red Magic guys, medyo awkward yung kanyang position niya, no? Hindi siya gitna. Tapos isa lang siya. So siguro kaya nila ginawang ganyan yan. Medyo nasa taas yung kanyang charging port. Kapag ka nilalagay mo siya sa controller, ayan, no? Hindi siya apektado. Kasi kung nasa gitna to, tatamaan itong controller. Sa Lenovo naman guys, dalawa yung kanyang charging port. So meron siya dito and meron siya sa ilalim. So ang ginagandahan guys sa Lenovo ay habang nagcha-charge ka guys ay pwede mo pa siyang dagdagan pa ng isang accessories. Halimbawa, lalagyan mo siya ulit nung AR na glasses. So pagdating guys sa port configuration, syempre 1 point again para sa Lenovo. So ang Lenovo Y700 na Gen 4, meron siyang 7600 mAh. Then ang speed guys ng charging niya is 68 watts. Tapos sa Red Magic Astra naman guys ay 8200 mAh. Tapos ang charging speed naman nito is 80 watts. So mas malaki yung value, syempre mas maganda. So 1 point again para sa Red Magic Astra. Ang Lenovo Y700 is 50 megapixel yung camera niya. Tapos yung ating Red Magic na Astra naman is 13 megapixel lang. So hindi naman parehong flagship yung camera nila. So kung sa taas ng megapixel guys ang pagbabasihan natin, syempre 1 point again para sa Lenovo Y700. So sa kanilang build naman ay magkasing kapal lang sila, no? So 6.9mm yung kanilang thickness. Pero mas mabigat to kaysa dun sa Lenovo. Kasi yung Lenovo guys is 340 grams lang. Ito naman guys is 370 grams. Kasi nga guys, mas malaki ng konting-konti lang naman yung screen nito. So mas mababang value dyan, mas maganda. So 1 point again para sa Lenovo Y700. Kilala kasi guys ang Red Magic pagdating sa mga gaming device. Tapos meron pa siyang dedicated na game space at meron pa siyang guys sariling processor para lang sa game at sa display niya, which is yung Red Core R3 Pro. So kung pag-uusapan natin guys yung gaming experience, syempre 1 point again para sa Red Magic. So yun guys yung pagkakaiba nilang dalawa, no? So tingnan natin guys kung ilang points ba yung nakuha ng Y700 at syempre ilang points ba yung nakuha ng Red Magic Astra. So sa display guys, syempre 1 point para sa Red Magic. Sa cooling system, 1 point para sa Red Magic. Sa storage naman guys, 1 point para sa Lenovo. Sa RAM, 1 point para sa Red Magic. Sa port configuration, kasi nga dalawa USB port ng Lenovo Y700, so 1 point para sa Lenovo. Sa battery and charging speed, 1 point para sa Red Magic. Sa camera, 1 point para sa Lenovo. Sa build and weight,
1 point para sa Lenovo. Sa software features guys, syempre 1 point para sa Red Magic. And idagdag na rin natin guys no, yung value for money. Kasi alam ko marami magsasabi sa inyo na mas mura yung Lenovo Y700. Tapos meron pa siyang micro SD slot. Guys, kahit ito yung binili ko, sang-ayon ako sa inyo. Kasi nga mas mura yung Y700 and halos same performance lang naman ito. Magkaiba lang sila guys ng display. So kung pag-uusapan natin guys yung value for money, 1 point para sa Lenovo. Pero ito na guys yung conclusion natin. So piliin mo guys itong Red Magic Astra kung katulad kita na sobrang addict ka talaga sa OLED display. Kasi iba talaga guys yung dating ng OLED display sa mata ko. Tapos pangalawa, kung talagang hardcore gamer ka, yung mga device na yun, mabilis siya mag-init. So yun guys ang kinagandahan ng mga product ng Red Magic. Meron siyang active cooling. So hindi guys prone yung device mo sa overheating. And syempre guys, gusto mo mas malaki yung battery at mas mabilis guys yung charge, piliin mo guys yung Red Magic Astra. So piliin mo naman guys yung Lenovo Y700 kung ayaw mo guys ng OLED display. Kasi guys, ang OLED display is prone yan sa OLED burn. Kung napanood mo guys yung PS Vita na review ko, makikita mo dun guys na yung gilid niya, malaki yung AMOLED burn. So nangyayari talaga yan kapag ka tumatagal. So kung hindi ka guys mahilig magpalit-palit ng device, mas maganda guys, IPS display yung piliin mo. Pangalawa guys, kung meron ka na micro SD dyan at gusto mo lang ilipat yung mga games mo doon sa tablet, yun guys yung maganda sa Y700 kasi nga meron siyang micro SD slot. And pangatlo guys, kung nakukulangan ka ba sa isang USB port, so dalawang USB port guys ang meron sa Lenovo Y700. So yung isa nga guys, pwede mo ipang chart. Tapos yung isa naman guys is pwede mo siyang lagyan ng extra accessories, kamukha nga ng AR glasses. And idagdag ko na rin guys no, kasi meron ngayong nilabas na accessory yung Lenovo, yung G9 na controller na compatible siya guys sa Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 ng Y700 kasi nga katulad ng sinabi ko kanina na pare-pareho lang talaga sila ng sukat. So kung gusto mo guys ng parang handheld experience, so bumili ka nun guys para sa Y700 mo. Kasi nga guys, bago ko makita to, itong Red Magic Astra na OLED display nga, kaya nga ako napabili nito, ay yun yung una ko talagang dapat bibilin. Bibili ako ng Y700 tapos bibili ako ng G9 na controller. So para na ako guys naka Lenovo Legion Gunun. So may nagko-comment dun sa nakaraang vlog ko na talagang mas maganda raw yung Y700 kaysa nga dito sa Red Magic Astra. Actually guys, sangayon naman ako sa inyo na mas maganda yung Y700 kaysa dito sa Red Magic Astra. Kaso ang selling point lang talaga nito para sa akin ay yung kanyang OLED display. So kung hindi lang to OLED display, mas pipiliin ko talaga yung Lenovo Y700. So guys, sa lahat ng diniscuss natin na yan, ano ba yung napili mo? Lenovo Y700 ba o Red Magic Astra? So kung gusto mo guys malaman kung saan legit mabibili yung mga tablet na yan, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to at make sure lang guys na yung link na yun ay kiklik mo para siguradong hindi ka ma-scam. So guys, kung nakatulong naman sa itong video na to sa pagde-decide mo kung ano bibilin mo, Red Magic Astra o Y700. So huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga vlog ko about sa gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!